Finally, love. Nakabalik din tayo sa lugar kung saan tayo nagsimula. Inakbayan ng 35 anyos na lalaki ang kanyang asawang si Rika habang nakatayo sila sa harap ng lumang bahay na halatang walang katao-tao. Inayos pa ni Milton ang suot na cap saka lumingon sa edad na 33 niyang may bahay na napabuntong hininga naman ng malalim. Kaya nga actually hindi ko rin talaga nakikita ang sarili ko na babalik pa sa lugar na to. Me too. Nagngitian sila bago pasukin ang nasabing bakuran. 15 taon ang lumipas, natupad din ng mag-asawang Milton at Rica Rosales na mabalikan ang dati nilang bahay sa probinsya ng Batangas. 20 anyos si Milton noon at 18 naman si Rica nang lisanin nila ang lugar sapagkat nagkaroon sila ng magandang oportunidad sa Metro Manila. Doon na rin sila ikinasal at nagkaroon ng isang anak na ngayon ay 13 years old na. Hindi lang nila sinama sa bakasyong to ang anak na si Milka dahil abala pa ang batang babae sa eskwelahan. Sa katunayan ay wala na talagang plano sina Milton at Rica na bumalik sa lugar na to sapagkat ayaw na nilang maalala ang masasalimuot na pinagdaanan nila sa nasabing lugar. Dahil sa medyo bata-bata pa silang nagsama sa iisang bubong, kaya maraming mga pangusga ang natanggap nila sa taong nakapaligid sa kanila. Ito ang una at isa sa mga dahilan kaya nagpasya silang makipagsapalaran sa Maynila. Kahit na sarili nila ang lupa at bahay na pinamana ng mga magulang ni Milton bago mamatay ang mga ito, ay hindi pa rin sila nakalampas sa mata ng mga taong walang ginawa kundi ang pakialaman ang buhay ng iba. What do you think, love? Gagawin na ba natin tong bahay bakasyunan o ibebenta na natin? Look at the house, lumang-luma na. Mukhang hindi naman naaalagaan ng caretaker. Parang sayang lang tuloy yung binabayad natin, love. Paglingon ni Milton sa asawa ay nakapamewang to kaya napangiti siya bigla dahil sa cute nitong itsura. Nilapitan niya at niyakap si Rica saka hinalikan sa noo bago magsalita. Ano ka ba, love? Worth it din naman. Kundi lang nagkasakit si Manong Jun, magiging maayos pa naman tong bahay. Biruin mo, almost 2 months din walang nakabantay dito simula nung mamatay siya. Sa bagay. Pero ano na ngang plano natin? Ibebenta or bahay bakasyunan na lang to? Ikaw, love, ano bang nasa puso mo? For me, gusto ko muna magstay ng ilang araw bago ako mag-decide. Pero kung may desisyon ka na, ikaw natin yan, love. Kumala sa pagkakayakap ang babae at saka naglakad-lakad. Sinuri-suri pa nito ang ilang sulok ng bahay habang sinusundan lang siya ng tingin ng lalaking chubby. Sige, I'll give it a try. Katulad ng sinabi mo, love. Tsaka tayo mag-decide after ng ilang days sa pagstay natin dito. Good idea, love. Sa ngayon, maglinis na muna tayo. Sabay silang nagtungo sa kitchen area kung saan may malaking bintana roon na tanaw ang magandang tanawin ng karagatang tila sinasalamin ang kulay ng kalangitan. Malapit kasi sa dagat ang bahay na yon kaya maganda at maaliwalas talaga ang lugar kung tutuusin. I think mag-swimming muna tayo, love. Maaliwalas ang panahon and at the same time, hindi ganun kainit. What do you think, love? Let's go for a swim? Sure, pero kukunin ko muna ang mga gamit natin sa sasakyan. Kailangan ko rin ayusin at linisin saglit yung kwartong tutuluyan natin. Pero kung trip mo na mag-swimming, sige lang, love. Sige, sasabay na lang ako sa'yo sa pagsuswimming pero pupunta na muna ako sa dalampasigan ha. Okay, no problem. Pagkangiti ng babae ay dali-dali nitong binuksan ang pinto sa kitchen area na tumatago sa beach. Saglit na pinagmasdan ng lalaking chubby ang kanyang asawa bago to bumalik sa parking para kunin ang mga gamit nila sa sasakyan. Pagdating sa parking area ng bahay, ay kaagad niyang binuksan ang compartment ng sasakyan at magkasunod na kinuha ang 2 malalaking maleta. Eksaktong pagkalapag ng mga to sa lupa at saka siya napatingin sa gate dahil may isang matandang Ginoo ang nakatayo roon.
Puti ang buhok nito, nakasombrerong kinukupas na ang pagkapula at mayroong puting bimpo na nakalagay sa balikat. Nagkatitigan sila hanggang siya na lang ang umiwas ng tingin dahil sa pagkailang. Hindi siya nakatiis at nilapitan niya ang may edad na lalaki at magalang na tinanong ito. Ano po yun? Sino po sila? Masamang tingin lang ang tinugon ng estranghero na pagkalipas ng ilang segundo ay naglakad na palayo. Dahil noon ay napakibit-balikat na lang ang lalaking chubby habang napapakunot ang noo. Pilit niya kasing minumukhaan ng tao pero hindi niya talaga matandaan kung sino yun. Marami na talaga akong hindi kilala sa lugar na to. Pagkasabing yun ay hinatak niya na ang mga maleta papasok sa loob ng bahay. Nang nasa kwarto na, ay nilagay niya muna to ng maayos sa isang gilid at pagkatapos ay dumungaw siya sa bintana kung saan tanaw din ang beach. Hinanap niya ng tingin ng asawa at nakita niyang nakatayo ito sa mabatong bahagi ng dalampasigan na tila masayang pinagmamasdan ang dalawang hindi pamilyar na mga babaeng nagtatampisaw sa dagat. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng asawa. Wow, ang friendly talaga ng asawa ko. Sino kaya yung mga kasama niya? Hindi rin pamilyar sa akin eh. Ay, dami na talaga nakatira rito na mga bagong muka. Sa bagay, 15 years kaming nawala kaya malamang hindi na rin kami natatandaan ng ibang mga taga rito. Hinayaan niya lang si Rika na makipagtsikahan sa mga taga ron. Siya naman ay inuna ng linisin ang silid para meron silang mapaghingahan kaagad. Matapos mawalisan, maagiwan, mapagpaga ng kama at malinis ang buong kwarto, ay nahiga kaagad siya rito hanggang sa mabilis siyang dinalaw ng antok dahil na rin sa pagod ng biyahe. Bigla na lang siyang napadilat matapos maramdaman ang pag-uga ng kama. Inakala niyang si Rika to, kaya ngumiti lang siya at muling pumikit. Ano love, enjoy ba ang pakikipagtsikahan mo sa mga bago mong friends? Walang tumugon maliban sa muling pag-uga ng kama, kaya dahan-dahang iminulat ni Milton ang kanyang mga mata hanggang sa napabalikwas na lang siya ng bangon sapagkat wala naman pala siyang ibang kasama sa silid. Love? Kaagad siyang sumilip sa bintana at nakita nga niya si Rikang naglalakad palang pabalik sa kanilang bahay. Dahil doon ay napakunot noo siya na punong-puno ng pagtataka dahil sa mga nangyari. Napakamot ulo siya bago lumabas ng silid at salubungin ng asawa. Inaantok pa yata ako ah. Pagdating sa kusina ay kapapasok lang ng kanyang may bahay at nang makita nito ang hilatsa ng kanyang muka ay nagtaka ito. Bakit ganyan ang mukha mo, love? Oo, wala. Ano, kakain na ba tayo? Oo, nagugutom na ako eh. Nagugutom ka pa dyan. Enjoy na enjoy ka nga sa pakikipagtsikahan mo ron sa dalampasigan. Napakunot noo ang babae na halata sa itsura ng muka ang pagtataka. Katsikahan? Oo, yung dalawang babae. Loko-loko ka, love. Imbento ka. Wala naman akong kasama ron. Ako nga lang nandun kanina pa, no? Tara na nga, mukhang nalilipasan ka na rin ng gutom. Paglakad ni Rika palabas ng kusina, ay sumili pa si Milton sa bintana kung saan ay kitang-kita ang mabatong bahagi ng dalampasigan. Katulad ng sinabi ng kanyang asawa, wala namang kahit sinong tao ang naroon. Love, bilisan mo na sa kotse. Maghuhugas lang ako saglit ng paa. Sige. Gamit ang kanilang sasakyan, ay naghanap nga ang mag-asawa ng makakainan ng pananghalian. At dahil walang mga fast food at restaurant sa kanilang lugar, kaya naman naisip nilang kumain na sa isang malaking karinderya. Lolit's Eatery. Ano, dyan na tayo kakain, love? Oo, love. Gutom na rin kasi ko talaga eh. Mukha rin namang masarap dyan. Tignan mo, ang daming tao. Wala na silang inaksayang oras. Pagka-park ng sasakyan ay magkasabay silang lumabas dito at nagkatinginan pang mag-asawa matapos mapansin ng iilang taong nakatingin din sa kanila. Grabe,
Wala pa rin pagbabago ang mga tao rito. Ano ka ba, love? Natural lang yan. Malamang minumukaan lang tayo. Tara na. Dumiretso na nga ang dalawa at pagdating nila sa tapat ng mga kaldero, ay bumungad kaagad sa mag-asawa ang matabang babae na pamilyar sa kanilang mukha. Sabi ko na nga ba, kayo yan eh. Milton at Rika. Aba, ang pogi at ang ganda nyo na lalo ah. Kailan pa kayo dumating? Nakangiting nagkatinginan na mag-asawa, pero hindi nila ipinahalata sa 55 anyos na babaeng kaharap na hindi nila ito natatandaan. Grabe, ang laki na talaga ng pinagbago nyo. Meron na kayong sasakyan. Siguro ang yaman-yaman nyo na, no? Hindi naman po, Aling Lolit. Magandang tanghali po, Aling Lolit. Hay naku, buti naman at naaalala nyo pa ako. Yung ibang mga taga rito kasi, nakarating lang sa Maynila. Akala mo kung sino na dinadaan-daanan na lang ako. Buti naman kayo nananatiling mapagkumbaba. Kaya siguro kayo pinagpapala no? Napangiti lang ng pilitang mag-asawa habang si Milton ay napapakamot ulo na lang. Pasimple siyang tinapik ni Rika sa likuran para magsimula ng umorder ng kanilang makakain. Aling Lolit, o-order na po sana kami ng pagkain. Ay sige Milton. Pasensya na at ang dami kong sinabi. Namiss ko lang kasi kayo. Ano bang sa inyo? Bali, 3 kanin po at saka itong adobong sitaw pati rellenong bangus. Yun lang po. Sige, magpapasandok na ako. Tapos mamaya na tayo mag-usap. Pagkasabing yon ng malusog na babae, ay saka ito bumaling sa isang tauhan. Lenny! Madali ka nga at samahan mo tong sina Milton at Rika dun sa pwestong yon. Yung may malamig na area. Tapos ikaw, Inday, magsandok ka na ng mga order nila. Samahan mo na ng sinigang, ha? Saka muling bumaling ang ginang sa mag-asawa. Huwag kayong mag-alala. Libre na yun para sa inyo yung sinigang. Pa-welcome ba ko dito sa lugar natin? Salamat po. Pupunta na po kami ron sa tinuro niyong pwesto ha. Sige. Mamaya pupuntahan ko kayo para makapag-chika-chikahan tayo. Magpapalit lang ako ng damit, ha? Pumunta na nga ang mag-asawa sa itinurong pwesto sa kanila ng ginang at pagkaupo ron ay nagtawanan na lang sila ng mahina. Love, tanda mo ba siya? Di nga eh. Nagbase na lang ako sa pangalan ng karinderya. Maya-maya pa'y dumating na ang mga order nila, kaya wala nang sinayang ang mag-asawa. Pagkatapos nilang magdasal ay sabay silang kumain. At sa kalagitnaan ng panananghalian ay sumingit na nga si Aling Lolit na umupo na lang sa tapat nila nang walang pakundangan. Hindi na lang umimik ang mag-asawa, bagkus ay nginitian lang nilang matabang babae. Kahit ang totoo, medyo na-o-awkwardan na sila rito. Napalitaan ko na nga na babalik na kayo nung namatay si John. Kaso hindi ko naman ina-expect na after 2 months pa palang uwi nyo. Hinihintay ko kaya kayo. Siyempre nakakamiss din na makita ulit ang mga taong lehitimong nakatira talaga sa lugar na to. Lalo ka na, Milton. Kaya nga po eh. Dito na ba kayo ulit titira? Kung dito na, kunin niyo naman yung manugang ko kapag magpapaayos kayo ng bahay. Kasi luma na rin naman yung loob ng bahay niyo, di ba? Yung manugang ko, arkitek yun. Magaling siya. Siya nagdisenyo rito sa karinderya ko eh. Sige ho. Kaso, hindi pa ho kami nakakapag-decide kung anong gagawin sa bahay eh. Hindi na natapos ng lalaking tsabi ang pagsasalita sapagkat narinig niya kung paanong sinadya ng kanyang asawa na higupin ng maingay ang sabaw ng sinigang. Pagkatapos noon ay pabagsak nitong inilapag ang platito sa mesa kaya medyo nagulat ang may-ari ng karinderya. Ngumiti si Rika sa ginang bago magsalita. Nagtataka lang ho ako, Aling Lolit. Busy kayo rito sa karinderya nyo, di ba? Pero in fairness nalaman nyo pa rin na luma na yung loob ng bahay namin. Kasi yung bago pa mamatay si June, sumilip kami ron sa loob ng bahay. Kaya naisip ko na malaking renovation ang gagawin doon.
Kayang-kaya nyo naman na ipagawa yun. Mukhang mapepera na talaga kayo eh. Iba talaga kapag nakarating na sa Maynila. Sa itsura nyo ngayon, parang anak mayaman na talaga kayong tingnan eh. Nako, hindi naman po. Saktuhan lang din. Mabuti naman po at nadalaw niyo si Manong June. Nakakalungkot nga na dahil busy kami pareho ni Mrs. kaya hindi rin kami kagad nakapunta rito. Pinilit na lang ibahin ni Milton ang usapan sapagkat napapansin niyang iba na ang timpla ng mukha ng asawang si Rika. Naku, oo, grabe, napaka-misteryoso nga ng pagkamatay niyang si June. Kasi naabutan na lang siya ng kapatid niya na wala ng buhay. Malakas pa naman talaga siya kung tutuusin. Kaya nga nakakagulat eh. Maraming haka-haka na kesyo, na kulam, na engkanto, o na aswang. Baka naman po namatay siya dahil sa mga tsismosang sirena. Napakunot ang noo ng matabang babae na punong-puno ng pagtataka, kaya pumagitna na naman si Milton para hindi tumaas ang tensyon. Opo, chismosang sirena. Yun po kasi ang nakarating na balita sa amin eh. Since malapit daw ang bahay namin sa beach. Ngayon ko lang narinig yun ah. Pero naniniwala ako sa sirena. Hala, oo nga. Baka nga naano siya ng mga sirena. Kasi madalas sa tubig si June. Diyos ko po, kaya kayo mag-iingat kayo ah. May chismosang sirena pala. Mahirap talaga kapag mga chismis-chismis. Nakamamatay din. Ay, Naudlot na pagsasalita ni Aling Lolith matapos niyang ma-realize na isa rin nga pala siya sa mga chismosa sa kanilang lugar. Mabuti na lang din ay tapos ng kumain ng mag-asawa, kaya bago pa mapunta sa kung saan-saan ang kwentuhan, ay nagbayad at nagpaalam na sila kay Aling Lolith. Nang nasa sasakyan na ang mag-asawa, ay walang humpay ang tawa na nila habang pabalik sa bahay. Alam mo, love, pigil na pigil ako sa pagtawa kanina. Loko ka, paano mo naisip yung chismosang sirena? pagkakita ko kasi kay Aling Lolith, si Ursula agad ang pumasok sa isip ko. Tingnan mo naman yung boses ng chismosang yun. Pang-witch, di ba, love? Napakatinis, nakakarindi. Tanda ko na nga siya. Isa yun sa taong nangingialam at nagchichismis sa atin noon eh. Tapos ngayon kumakabati eh, no? Ay, sa mga tao nga naman. Pero, yung sinabi niya kanina, love, medyo nabother ako ah. Hindi ko kasi in-expect na si Manong June doon pala mismo sa bahay namatay. Sa bandang kusina raw, tama? Yun nga rin ang naisip ko, love eh. Siguro kung anumang plano natin dyan sa bahay, much better na ipabless muna natin, no? Para naman kahit paano eh, matahimik na ang kaluluwa ni Manong June. Great idea, love. Uy, shit! Mabuti na lang ay kaagad na ipreno ni Milton ang sasakyan bago pa niya mabunggo ang matandang lalaki. Pagtingin nito sa kanila, ay nagulat siya sapagkat ang nasabing Ginoo ang nakita niya kaninang umaga sa gate ng kanilang bahay. Tumingin lang ulito ng matalim at naglakad na ng mabilis palayo, kaya medyo nahiwagaan at kinabahan si Milton. Ang weird naman na matandang yun. Kanina nung kumukuha ako ng gamit natin sa compartment, nakita ko siya nakatayo sa tapat ng gate natin eh. Tapos ganyan din ang tingin niya sa akin. Sobrang sama. Feeling ko kapatid yun ni Manong June eh. Nakita ko na yun dati. Ang alam ko kasi, nasa kabilang probinsya siya. Kaya siguro ganun kung makatingin. Hindi bale, mamaya, kakausapin ko na lang kapag nakita ko ulit. Hingi na rin ako ng pasensya. Tama yun, love. Pagdating nila sa bahay ay dumiretso kaagad ang mag-asawa sa kwarto at doon nagtuloy ng kanilang usapan hanggang sa nakatulog na si Rika. Habang naihimbing na sa pagtulog ang babae, ay saglit na bumangon si Milton para sumilip sa bintana kung saan tanaw na tanaw ang magandang beach pati na rin ang paligid. Gamit ang kanyang cellphone, ay kumuha siya ng mga photos at videos para merong remembrance. Pagkatapos noon ay saglit siyang nagmuni-muni habang iginala ang paningin sa beach na tila
nadidiligan ng sikat ng araw. Walang katao-tao sa dagat dahil tirik na tirik ang araw. Dahil doon ay mas lalong naengganyo ang lalaking Chubby sa magandang kapaligiran. Pagtanaw niya sa batuhang bahagi ng dalampasigan, ay meron siyang biglang naalala nung girlfriend niya palang si Rika. Madalas kasing magtampisaw ang dalawa sa beach kahit pagaano katirik ang araw. Mas na-enjoy nila ang company ng isa't isa, kaya wala silang pakialam kahit masunog pa ang mga balat nila o magka-sunburn. Napangiti si Milton matapos balikan ang masasayang alaala nila ni Rika sa lugar na yon, subalit napawi rin ang ngiting yon matapos maalala ang mga katulad ni Aling Lolit. Pambihirang mga tao yun. Naantala ang kanyang pagmumuni-muni nang maramdaman ang pag-uga ng kama. Hindi siya lumingon sa higaan sapagkat expected niya nang ang may bahay niya lang ang gumawa ng pag-uga. Nanatili siyang nakatingin sa dalampasigan habang pinagmamasdan ang malumanay na hampas ng alon. Maya-maya ay naramdaman niyang meron ng humahatak sa kanyang damit sa likuran, kaya napangiti na muna siya. Oo, sige love. Babalik ako sa pagtulog. Wait lang. Ninanamnam ko pa ang view eh. Namiss ko kasi to eh. Hindi pa rin tumigil ang humahatak ng kanyang damit na kalaunan ay nakarinig na siya ng mahihinang bulong na parang gumagaralgal. Si Rika pa rin ang inakala niyang gumagawa nun, kaya nanatili siyang kampante. Oo na love, ito na, babalik na. Gusto mo lang may kayakap eh. Pagharap ay natigilan siya sapagkat tulog na tulog ang kanyang misis. Nakatalikod din to sa kanya habang mahinang humihilik. Nang tignan niya ang damit sa likuran kung saan hinahata kanina ng kung sino, ay nakakita siya ng mamasa-masang bakas ng daliri. Dahil doon ay napakunot noo siya sa sobrang pagtataka bago magbalik ng tingin sa asawa niyang mahimbing pa rin ng tulog. Ano to? Sino yung humatak sa damit ko? Natigilan na siya sapagkat mula sa labas ng silid ay nakakarinig siya ng mahihinang tinig. Matitinis na tinig na parang nagbubungis-ngisan subalit hindi niya naman maintindihan ang mga sinasabi. Marahan siyang naglakad, saka naupo sa tabi ng asawa habang nakatingin sa pintuan at patuloy na pinakikinggan ang mahihinang boses at bungis-ngisan. Sino yan? May tao ba riyan? Tatayo na sana siya para lumabas ng kwarto, kaya lang ay biglang nawala ang mahihinang boses at ang mga bungis-ngisan. Pagkatapos noon mula sa hindi kalayuan, ay nakarinig siya ng mga yabag na tila ba nagmamadali papunta sa kanyang silid. Sinundan niyo ng may kalakasang hangin galing sa labas na pumasok sa kwarto mula sa bintanang nakabukas. Sa lakas ng hangin ay naurong nito ang pinto, kaya pakalabog na sumarayon dahilan para hindi niya na makita kung sino ang tumatakbo galing sa kung saan na papunta sa kanilang kwarto. Nagsimulang kutuba ng lalaking Chubby. Marahan siyang naglakad palapit sa sumarang pinto. Saglit niya ring nilingon si Rika, pero humihilik pa rin to ng mahina, kaya hindi niya na inabala. Kabado niyang hinawakan ng doorknob at pinihito para sana mabuksan. Kaya lang, mula sa ilalim ng kama ay may mga kamay na sumulpot at bigla na lang hinatak ang kanyang mga paa, dahilan para mabitawan niya ang doorknob kasunod ng pagkatumba. Nang harapin niya kung sino yun, ay gano'n na lang ang gulat niya matapos makita si Manong Jun na nanlilisik ang mga mata at galit na galit ang itsura. Sinabi ko sa iyo huwag kang lalabas! Sinunggaban siya nito dahilan para mapatakip siya ng mukha kasunod ng malakas na pagsigaw. Pagdilat ng mga mata ay isang malambot na unan ang tumama sa kanyang ulo, dahilan para mapabalikwas siya ng bangon. Gising na, uy!
Magfo-4:30 na, love. Nagkurap-kurap ng mga mata si Milton bago bumangon ng marahan. Bangon na, love. Para makaligo tayo sa beach. Tapos mamaya, punta tayong palengke. Chinek ko yung kalan. Meron pang laman. Kaya bili na lang tayo ng bigas tsaka ulam kesa kumain tayo dun kay Ursula. Napangiti na lang ang lalaking chubby matapos marinig na sinabi yon ng kanyang asawa. Pagkainat ng mga kamay at paa, ay napalingon siya sa pinto ng kwarto, dahilan para manumbalik ang nangyari kanina. Panaginip lang pala. Buti naman. Ano yun, love? Wala. Sige, magpapalit ako ng damit para makaligo tayo saglit. Okay, buti ako nakapagpalit na oh. Magsi-CR lang ako Tawagin mo ako pag ready ka na. Sige, love. Pagkaalis ni Rika ay naghubad kaagad ng damit at pantalon si Milton. Nang nakabrief na lang siya at naghahanap ng masusuot sa maleta, ay saka naman siya nakarinig ng mga tawanan mula sa labas. Pagkadungaw sa bintana, ay nakita niya sa batuhang bahagi ng dalampasigan ang dalawang babaeng nagbubulungan at nagtatawanan. Siningkitan niya ng mata para kilalanin ang mga yon, kaya lang ay hindi niya talaga makilala, hanggang sa tumingin na lang sa gawin niya at muling nagbulungan. Nakaramdam naman ng hiya si Milton dahil napagtanto niyang nakabrief lang siya. Mabuti na lang din talaga ay mataas ang bintana, kaya isinara na lang muna niya kaagad ang jealousy window para makapagbihis ng maayos. Nang matapos na ay pasimple siya ulit na dumungaw sa bintana. At naroon pa rin ang mga nagtatawanan na pasulyap-sulyap sa kanilang bahay. Sa pagkakataong yon, ay nadagdagan na ang mga to. Mga nasa 6 na ang nagtatampisaw sa batuhan. Love, ano na? Tapos na akong umihi, di ka pa rin tapos magbihis? Tapos na, love. Tara, ligo na muna tayo. Dali-dali silang nagtungo sa kusina at mula sa malaking bintanang naroon, ay tinanaw ni Milton ang mga kababaihang nasa mabatong dalampasigan. Nanlaki ang mga mata niya sa sobrang pagtataka sapagkat wala na ang mga tao roon. Iginala pa niya ang tingin paglabas nila ng pinto, pero wala naman siyang nakitang mga kababaihan na naglalakad sa parehong gilid ng beach. Goro. Naantala na lang ang malalim niyang iniisip nang bigla siyang hatake ng asawa papunta sa tubig dagat. Nang pareho na silang nabasa, ay kaagad siyang lumangoy at sinisid si Rika. Pansamantalang nawala ang kakatuwa niyang naiisip dahil masaya siyang kasama ang asawa habang naliligo sa dagat. You know what, love? Di ko talaga ma-imagine na babalik din tayo sa lugar na to, no? Oo nga eh. Ang ganda talaga ng dagat dito, love. I think, iparenovate na lang natin ang bahay. Tapos gawin nating vacation house na po pwedeng iparenta. Actually, yan din ang naisip ko. Pero bago yun, Sumisid ang babae hanggang sa makarating sa kinaroroonan niya. kiss ko muna. Napangiti na lang si Milton sa ginawa ang hiling ng kanyang asawa dahil wala namang ibang tao sa paligid nila. Pareho silang napapikit habang ninanamnam ang labi ng bawat isa at nang mapadilat ang lalaking chubby, ay meron siyang napansin na nilalang na nakadungaw sa malalaking batuhan sa dalampasigan. Napakalas tuloy siya sa halik ng asawa at napabaling sa gawin yun. May tao sa batuhan, love. Nakatingin sa atin. Lumangoy papunta ron si Milton at nang tumuntong siya sa isang bato, ay kaagad niyang inilibot ang paningin, subalit wala naman siyang nakitang kahit sino. Tara na, love. Baka guni-guni mo lang yon. Mag-swimming na tayo. Okay, love. Sinulit na nga nila ang oras na yon at pagsapit ng pasado 5:30 ng hapon, ay sabay na silang umahon at nagbanlaw. Matapos makapag-shower at makapag-ayos ng mga sarili, ay nagtungo na nga ang mag-asawa sa garahe at sumakay sa kanilang kotse para pumunta sa palengke.
Ang kaso lang pagdaan nila sa karinderya ni Aling Lolit ay naharang naman sila ng ginang kaya napilitan na silang kumain doon kahit hindi nila gusto. Ipinilit kasi nito na libre na ang hapunan nila kaya para hindi mabastos ang babaeng tsismosa ay sumang-ayon na lang ang mag-asawa sa kagustuhan nito. Maraming salamat ho, Aling Lolit. Ang sarap ho ng ulam nyo kahit bagong init lang. Ang ibig sabihin ho ng asawa ko, bagong luto ho. Naku, salamat din! Oo, magaling talaga tong asawa mo, Milton. Bagong luto talaga yan. Tuwing gabi nga nung buhay pa si June, palagi ko yung binibigyan ng ulam, pati yung kapatid niya, si July. Kasi naniniwala ako na kapag mapagbigay ka, babalik din sa'yo ang kabutihan na yon. Kaya kapag pinaayos niyo ang bahay na to huwag niyong kalimutan yung manugang ko, arkitek. Siyempre naman ho, huwag kayong mag-alala. Sasabihan ho agad namin kayo. Matanong ko lang po pala, alam niyo po ba kung saan nakatira si Manong July? Ay, oo nga po pala. Gusto ko kasi namin sana siya makausap eh. Ay oo, alam ko ang bahay niya. Ngayon na ba kayo pupunta? Sasamahan ko kayo, sige. Magbibihis lang ako. At para naman makaranas akong makasakay sa kotse niyo. Hindi naman po ngayon. Kahit bukas na ho sana. May pupuntahan pa po kasi kami ngayon Dahil tuloy doon ay napilitan na mag-asawang pumunta ng bayan kahit wala naman talaga silang gagawin doon. Ginawa lang nila yon para makapagdahilan sa matabang tsismosa. Pasado 7:30 nang nasa bayan na sila Milton at Trika, ay napagpasya na lang muna nilang pumasok sa isang KTV bar para lang makapag-ubos ng oras. Saglit silang uminom doon ng alak. Nang sumapit na ang 9:00 ng gabi, ay nagpasya na silang umuwi at doon na lang sa bahay ituloy ang inuman. Magdadrive pa kasi si Milton, kaya iniiwasan nilang malasing ng matindi. Bago tuluyang bumalik ng bahay, ay bumili na rin ng mga alak ang dalawa at ilang pagkain para habang umiinom ay meron silang nginangata. Ano, kaya mo pa bang uminom, love? Oo, 2 bote lang naman ang beer na inom natin dun sa KTV bar Puro kasi tayo kanta-kanta. Nakakairita kasi si Ursula. Malapit ko ng soplakin yun para tumigil-tigil na. Hayaan mo na. Sayang din tuloy, di natin napuntahan ang bahay ni Mang July para sana makausap siya. Pagpabukas na lang natin yun. Ituloy na lang natin ang inuman, love. Doon tayo sa beachside para presko. Kaagad inayos ni Milton ang kanilang iinuman sa dalampasigan. Eksakto rin kasi na maganda ang panahon at malamig ang simoy ng hangin kaya naisip nila roon. Nang matapos na ay tinawag na kaagad ng lalaking Chubby ang kanyang asawa. Bago sila maupo, ay binuksan muna ni Milton ang 2 bote ng alak at saka inabot ang isa kay Rika na dala naman ang mga pulutan na inilapag na sa banig na nakalatag. Hala, love, wala yung favorite kong fish crackers. Ay, wait, naiwan ko yata sa kusina. Babalikan ko lang, love. Okay, love, thank you. I love you. Nang mawala na sa paningin ni Milton ng asawa ay kaagad siyang tumungga ng alak at tumingin sa dalampasigan. Narerelax siya sa tuwing maririnig ang alon na mahinang humahampas sa mabatong dalampasigan na malapit sa kinaroroonan nila. Matapos uminom ng alak, ay napatingin siya roon hanggang sa may mapansin siyang 3 anino ng tao na nakaupo sa batuhan. May mga naliligo pa rin dun? Hindi na niya natapos ang pagsasalita dahil narinig niyang nagtawanan ang mga boses ng babae. Dahil doon ay wala sa sarili siyang napatayo habang hawak-hawak ang alak. Pinagmasdan niya ng mabuti hanggang sa makita nga ang mga kababaihan na tila mayroong pinag-uusapan. Lah, anong ginagawa nila dyan? Anong oras na? Sa isang iglap ay bigla na lang nanlamig ang buo niyang katawan. At ang tawanan ng mga kababaihan na kanyang naririnig ay para bang naging magandang ritmo sa kanyang pandinig, kaya naengganyo siyang lumapit sa mga to.
hanggang sa makarinig na siya ng boses na tila umaawit. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa dumampi sa kanyang paa ang tubig dagat. Pagkatapos noon ay isang tila nangaakit na mga boses ang kanyang narinig. Hinahatak siya ng mga tinig na ito palapit at nang tutungtong na siya sa batuhan ay biglang umeksena ang boses ng kanyang asawa. Love! Love! Anong ginagawa mo dyan? Bumalik ka na rito! Medyo madilim na dyan eh! Nandito na yung fish crackers mo! Laking gulat ni Milton nang makita ang sariling malapit ng tumuntong sa batuhan. Anong ginagawa ko rito? Nang lingunin niya ang mga batuhan, ay may nakita siyang mga nilalang na mahahabang buhok na nagtatalunan sa tubig. Susundan sana niya ang mga ito para i-check. Ang kaso nga lang ay muling sumigaw si Rika. Love! Bilisan mo na! Papasok na ako sa loob. Sige ka! Nandiyan na, love! Wait lang! Dali-dali siyang bumalik sa kanilang pwesto at umupo kaagad sa banig. Nagdahilan na lang siya sa asawa para hindi ito magalit. Umihi lang ako, love. Cheers! Cheers! Matapos mag-untugan ng mga bote ng alak, ay sabay nila itong ininom. Love, wag kang magkakamaling na isama yung manugang ni Ursula kapag pinaayos natin tong bahay ah. Bahala na, love. Magdadahilan na lang siguro ako. Makaganti man lang sa mga taong yun. Kala siguro nila nakalimutan ko na yung mga pinagkakalat nilang chismis sa atin dati. Manigas sila ngayon. Huyo sila sa akin ngayon, no? Basta, let's enjoy na lang, love, habang nandito tayo. Napangiti lang si Rika bago tabihan ng asawa. Nakakamiss din naman ang lugar na to, no? Tanda mo pa ba yung palagi nating kinakanta kapag nandito tayo? Oo naman. Gusto mo kantahin ko sa'yo? Hala, sige nga! Pumeke muna ng ubo ang lalaking chubby, saka uminom ng alak bago nagsimulang kumanta. Yumakap naman sa kanya ang babae habang nag-e-enjoy sa pakikinig sa awiting kanyang nakumpose noon. Sabay nilang ninanamnam ang payapang kapaligiran kasabay ng pag-inom ng alak at pagpapak sa mga pulutan. At katulad ng usapan nila, ay wala silang ibang inisip kundi ang magpakasaya hanggang sa makarami na ng pag-inom ng alak. Ilang saglit pa ay napansin na ni Milton na lalasing-lasing na ang kanyang asawa. Tumatayo na kasi ito at panay ang sayaw habang tumatawa at kumakanta-kanta. Napangiti na lang din siya habang pinagmamasdan si Rika hanggang sa maya-maya ay bigla na lang tumumba ang babae sa buhanginan dala ng kalasingan. Naku, love, lasing ka na. Sinong lasing? Sinadya akong tumumba kasi gusto kong sumayaw ng nakahiga sa buhangin, love. Napangiti na ang lalaking chubby at matapos nitong lagukin ng natitirang alak, ay nilapitan niya ang asawa para sana alalayang tumayo. Kaya lang ay nakatulog na pala ito. Napahalakhak ng husto si Milton na natigil lang din matapos marinig na tila meron ding nagtatawanan na mula sa dalampasigan. Marahan niyang iginala ang tingin, subalit wala naman siyang nakitang kahit sino. Hindi na lang niya pinansin ang tungkol sa bagay na yon, kahit ang totoo ay medyo nangilabot siya. Kanina pa kasi talaga niya nararamdaman na para bang merong nakatingin sa kanilang mag-asawa habang nagiinuman sila ron. Nilapitan niya kaagad ang asawa at binuhat. Tara na, love. Bukas ko na ililigpit tong mga kalat. Habang buhat-buhat ang asawa ay nagsimula na siyang maglakad pabalik sa kanilang bahay. Kaya lang ay napansin niya na tila merong anino ng tao sa loob ng bahay sa mismong kusina. Nagre-reflect kasi ito sa salamin ng bintana. Napahinto siya nang wala sa oras at tinagalan niya ang tingin doon. Nang makumpirma na tao nga ito, ay napuno siya ng pagtataka kaya pasigaw siyang nagsalita para kumprontahin ang kung sino mang tao na yon na nasa kusina. Sino ka? Hoy! Hindi siya pinansin ng kung sino man.
Naglakad lang ito ng dire-diretso papunta sa sala hanggang sa hindi niya na makita. Dahil doon ay pansamantalang inilapag ni Milton ang asawa at patakbong pumasok sa loob ng bahay. Nang makalapit na sa pintuan ng likod bahay, ay marahan niyang binuksan ang pinto. At pagkatapos ay maingat siyang pumasok at nagmasid-masid sa bawat sulok ng bahay. Dumungaw siya sa kinaroroonan ng malaking bintana, subalit wala na roon ang taong nakita niya kanina. Ginalugad niya rin ang kwarto at ang iba pang sulok ng bahay, lalo na ang main entrance. Mas lalo siyang nagtaka matapos makitang nakasara ang barrel bolt lock na mabubuksan lang mula sa loob ng bahay. Paano nakapasok yun? Kasunod ng tanong na yon sa sarili, ay isang malakas na tili galing kay Rika ang kanyang narinig. Dahil doon ay dali-dali siyang tumakbo papunta sa beach at halos madapa-dapa pa siya at hindi magkanda-ugaga sa sobrang taranta. Nang makita niyang wala ng kanyang may bahay kung saan niya ito iniwan, ay biglang kinumutan ng takot si Milton. Pagtingin niya sa buhangin, ay nakita niya ang bakas na parabang may humatak sa kanyang asawa. Love! Tulong! Nakita na lang niya ang asawa na nasa tubig na. Takot na takot to kaya agad niyang nilapitan at niyakap na mahigpit. Pagkalaon ay kaagad silang umahon sa tubig at bumalik sa banig na nilatag nila kanina. Anong nangyari, love? Anong ginagawa mo sa tubig? May humatak sa akin eh. Anak ng putya, sino? Galit na napatingin ang lalaki sa tubig pero wala na siyang nakitang kahit sino doon. Kaya binuhat na lang niya ang asawa at kahit nag-aalangan siyang pumasok sa loob ng bahay, ay wala na siyang naging choice. Matapos makapagbanlaw at makapagpalit ng damit, ay nakatulog din kaagad si Rika na parabang walang nangyari. Hinayaan na lang muna siya ni Milton na patuloy sa pag-iisip ng malalim tungkol sa mga kakaibang nangyari kanina. At para maging kampante siya, ay nilibot niya ulit ang buong bahay. Siniguro nga ng lalaking Chubby na nakakandado ang lahat ng pinto at bintana na walang kahit sinong makakapasok nang hindi nila napapansin. Pagbalik sa kwarto, habang pinagmamasdan niya ang asawang nahihimbing sa pagtulog, ay muli siyang nagmuni-muni. Medyo kinukutuban na si Milton pero ayaw niyang aminin sa sarili na hindi na normal ang mga bagay na nangyayari simula pa kaninang tanghali. Hindi kaya nagmumulto si Manong Jun? Wala pa kaming 24 oras naman. Dahil sa matinding pagninilay-nilay ay hindi na rin namalaya ni Milton na nakatulog na siya ng mahimbing at nagising na lang dahil sa tumatamang sinag ng araw galing sa bintana. Napabalikwas kaagad siya ng bangon at kabadong nilingon ng asawa. Nakahinga siya ng maluwag nang makita na nahihimbing sa pagtulog si Rika. Niyakap niya ng mahigpit ang asawa, subalit kalaunan ay nakarinig siya ng ingay mula sa kusina na para bang merong nagluluto. Napabangon na naman siya habang kinukutuban. Ano yun? Hindi na muna sana siya babangon kaya lang ay nakarinig na naman siya ng mga tawanan mula sa labas ng bahay. Dahil doon ay napilitang sumilip si Milton sa bintana kung saan nasipat na naman niya ang mga kababaihan sa mabatong bahagi ng dalampasigan. Nasa 10 na ang mga ito at katulad kahapon, wala tong ibang ginagawa kundi magtawanan at magbulungan. Nang biglang may kumalampag na naman sa kusina at dali-dali siyang napabaling doon. Lintik talaga! Ano ba yun? Pinagmasdan niya si Rika na mahimbing na natutulog. Pagkatapos ay marahan niyang binuksan ang pinto at lumabas. Pagdating sa kusina ay wala siyang nakitang kahit sino
maliban sa mga gamit doon na tila may mga sariling buhay dahil nagliliparan. Walang ano-ano ay napatingin siya sa bintana kung saan nakita na naman niya ang mga kababaihan sa batuhan. Kasunod noon ay may malamig na presensyang tila humawak sa kanyang mga balikat, kaya napalingon siya sa gawing kanan. Nanlaki ang mga mata niya sa takot matapos masilayan ang naaagnas na mukha ni Manong Jun. Namumula ang mga mata nito na tila galit na galit. Pag-atras ay bigla na lang siyang nahulog sa tubig. Pinilit niyang lumangoy pa itaas, subalit may mga kung ano-anong nilalang mula sa ilalim. Paglingon niya sa mga ito, ay doon niya isa-isang nakita ang mga babaeng nagchichismisan sa mabatong parte ng dalampasigan. Namumula mga mata nito at may matutulis na ngipin. Bukod doon ay makaliskis din ang kanilang mga katawan. Ang mas nakapagpagimbal kay Milton ay nang makita niyang may buntot ang mga to na katulad ng sa isda. Isa-isa siyang niyapos na mga babaeng isda at hinatak hanggang sa kailaliman ng mabatong kuweba sa ilalim ng dagat. Nang mauubusan na siya ng hininga dahil sa pagkalunod, ay may kung anong presensya na naman ang lumukob sa kanya. Mula sa itaas ng tubig ay nakita niya ang malabong imahe ni Manong Jun na tila inaabot ang kanyang kamay. Nang mahawakan na nito ang kanyang kamay, ay bigla itong sumigaw. Ihulog mo ang ginto! Gumising ka! Nang hatakin siya ng matandang Ginoo ay napabalikwas ng bangon si Milton. Hingal na hingal at takot na takot siyang lumigid ng tingin hanggang sa makita ang asawang natutulog pa rin ng mahimbing. Napahawak siya sa ulo dahil bahagyang sumakit yon. Doon niya lang din na-realize na umaga na pala matapos tumama sa kanyang mukha ang sikat ng araw. Putik, ano ba ito nangyayari? Panaginip na naman ba yun? Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ay nakarinig na siya ng pagkatok sa luma ng gate. Eksakto naman na gumising na rin si Rika dahil narinig din ito ang ingay. Sino ba yon, love? Shit, sakit ng ulo ko. Marami ba akong nainom? Wait lang, love. I-check ko kung sino. Naglakad na nga si Milton papuntang gate at nang makita niya si Aling Lolit na masayang nakangiti, ay hindi niya ipinahalata ang pagkainis. Ano na namang ginagawa ng babaeng yan dito? Milton! Ay buti naman at gising ka na. Napadaan kasi ko rito kaya nagdala na ako sa inyo ng pagkain. Ito, kunin mo dali. Buksan mo tong gate at papasok naman ako saglit. Napakamot na lang ng ulo si Milton at napilitang pinagbuksan ng gate ang matandang babae. Pagkatapos noon ay kinuha niya ang dala nitong pagkain. Salamat po rito. Sana hindi na kayo nag-abala. Mamamalengke na rin naman kasi kami at... Naku, hayaan mo na. Huwag ka nang tumanggi sa grasya. Pwede bang masilip ang loob ng bahay nyo? Para naman masabi ko sa manugang ko at makapaghanda siya kung sakaling magsisimula na kayo sa pagpapaayos nitong bahay. Hindi pa man sumasang-ayon ng lalaking chubby, ay nagtuloy-tuloy na agad ang ginang sa loob. Natapik na lang ni Milton ang noo bago sundan si Aling Lolit. Nang nasa sala na ay laking gulat naman ni Rika nang makita ito. Kaya pagalit niyang minasdan ng asawa na napakibit-balikat lang. Anong ginagawa niyang Ursula na yan dito? Lalong sumasakit ang ulo ko, love. Di ko rin talaga alam, love, kung ano nangyayari. Alam nyo, sobrang ganda nitong bahay kapag napaayos nyo talaga. Parang ako tuloy ang na-excite eh. Kinikilig pa ako. Nang makita ng mag-asawa ang tila nangangasim nitong mukha, ay napailing na lang sila pareho. Pagkatapos nun ay sinundan na nila to papuntang kusina. Pagdating doon ay gano'n na lang din ang gulat ni Milton sapagkat nakakalat na ang mga gamit doon. Bigla niyang naalala ang panaginip
kaya napabulong siya sa sarili. Anak ng teteng, kung ganun, hindi yun panaginip lang. Totoong nakita ko si Manong Jun. Habang sinasabi niya ang mga yon ay unti-unting sumisilay ang takot sa buo niyang pagkatao. Nagsimula ito sa talampakan na gumapang papuntang tuhod hanggang sa umikot-ikot sa kanyang tiyan. Dahil doon ay nakaramdam siya ng pananakit ng sikmura. Napahawak siya sa tiyan at pasimple yung diniinan hanggang sa guminhawa ang kanyang pakiramdam. Kaya lang nang umakyat na ang takot sa kanyang dibdib, ay agarang bumilis ang tibok ng kanyang puso na parang rumaragas ang tubig sa ilog. Bumilis ang kanyang paghinga hanggang sa ang tensyon ay tumungo na sa kanyang batok, dahilan upang tila lumobo ang kanyang ulo. Nakaramdam ng pagkamanhid si Milton sa magkabilang kamay, subalit upang hindi mahalata ay sinikap niya pa ring maging mahinahon. Hindi niya iniintindi ang mga pinagsasasabi ni Aling Lolith. Makailang ulit lang siyang nag-inhale-exhale hanggang sa makontrol niya na ang paghinga at maging panatag ang lahat. Love, ayos ka lang ba? Oo, love. Pagkasabi nun ay sabay silang napalingon sa ginang na patuloy pa rin sa pagsasalita habang nasa bandang kusina sila. Kung ano-anong bagay na ang sinasabi nito na hindi na iniintindi ni Milton. Natuon kasi bigla ang atensyon niya sa mga babaeng nasa mabatong bahagi ng dalampasigan nakita sa kinaroroonan nila. Dinig na dinig niya ang tawanan ng mga to. Pagkalaon ay narinig niya ang isa sa mga ito na nagsalita ng laban sa ginang. Sinundan pa yun ng isa pa at ng isa pa hanggang sa nagbulungan na mga to at nagtawa na parabang pinagchichismisan si Aling Lolith. Pagkatapos noon ay bigla na lang siyang nakarinig ng maladyaablong boses mula sa kung saan. Ang ingay-ingay ng babae niyan. Ang dapat sa kanya, hindi na makapagsalita. Sa isang iglap ay tila natauhan si Milton matapos marinig ang pagduwal ni Aling Lolith. Anong nangyari, love? Hindi ko alam. Sunod-sunod ang pagduwal ng ginang hanggang sa mamutla ang pagmumukha nito. Kaagad itong inalalayan ng mag-asawa, subalit nawindang silang lahat matapos makita ang mga isinuka ni Aling Lolith. Mga patay na maliliit na isda at ilang seaweeds kasi ang mga yun na may kasamang maliliit na buhangin at patay na corals. Nang makita yun ni Aling Lolith, ay nahimatay to sa sobrang nerbiyos. Dahil doon ay kaagad na dinala ng mag-asawa ang ginang sa pinakamalapit na pagamutan. Ipinaalam din nila sa mga kaanak nito ang nangyari. At nang dumating na mga to sa ospital, ay nagpaalam na kaagad sina Milton at Rika. Grabe, love. Sakit tuloy ng ulo ko dahil sa nangyari. Ang tagal mang wala ng hangover ko. Nakita mo ba yung mga sinuka kanina ni Aling Lolith? Bakit ganun? May maliliit na isdang buhay pa. Tapos may seaweeds, pati buhangin at maliliit na corals. Nakakatakot. Napabuntong hininga muna si Milton habang ang tingin ay nasa pagmamaneho. Iniisip niya rin kasi ang tungkol sa mga hindi pangkaraniwan niyang na-e-experience magmula nang bumalik sila ng bahay. Hindi siya sigurado kung sasabihin sa asawa ang tungkol sa mga bagay na yon. Bakit ang tahimik mo, love? Kanina ka pa parang malalim ang iniisip ah. Ayos ka lang ba talaga? Love, wala ka bang naaalala sa nangyari kagabi? Wala nga eh. Sobrang sakit lang ng ulo ko, as in sobra. Parang binibiyak. Ano kasi? Paano ko ba sasabihin to? Sabihin mo na, love. Please. Kinakabahan naman tuloy ako sa iyo eh. Napabuntong hininga na naman ng malalim ang lalaking chubby at nang mapansin ito ng babae ay mas lalo siyang kinutuban. Alam niya kasing kapag gano'n ang asawa ay siguradong meron itong pinoproblema. Can you just tell me what happened last night, love? Pasensya na.
Pero hindi ko rin alam kung paano ko sisimulan, love. Pero sigurado ko, kung ano man na nangyari kay Aling Lolit may kinalaman yun sa lahat ng nangyari kahapon. Grabe naman. Kinakabahan na talaga ako, love. I think, kailangan na talaga nating ibenta na lang ang bahay. Eksaktong pagkasabi niya noon ay biglang sumulpot sa eskinita si Manong July, ang nakababatang kapatid ng yumaong si Manong June. Pagkakita ron ni Milton ay kaagad niyang inihinto ang sasakyan at bumaba. Sumunod naman sa kanya ang asawang halata ang pangamba sa reaksyon ng mukha. Manong July? Tumigil ang matandang Ginoo at tumingin sa mag-asawa. Napaatras naman si Milton sapagkat tila nanlilibak ang mga titig ng matandang Ginoo. Magandang umaga po, Manong July. Anong kailangan nyo? Pasensya na po sa abala. Ako po si Milton at ito po ang asawa kong si Rika. Kami po yung may-ari ng bahay na kine-caretake po ni Manong June. Sa tingin nyo ba ay hindi ko kayo kilala? Pasensya na po, pero gusto lang kayong makausap ng asawa ko, namin ng asawa ko. Naudlot na sa pagsasalita ang babae dahil tinalikuran na sila ng matandang Ginoo saka ito nagpahabol ng salita. Wala naman tayong dapat pag-usapan. Manong July, please po, pakinggan niyo lang po ako. Hindi nakinig ang matandang lalaki. Nagpatuloy lang to sa paglalakad palayo, kaya napilitan ng bumulyaw ang lalaking Chubby. Gusto ko lang na mamalaman kung ano talagang ikinamatay ni Manong June. Ilang beses siyang nagparamdam at nagpakita sa akin. Parang may gusto siyang sabihin Kahit si Rika ay nagulat sa kanyang narinig. Hindi niya kasi sukat akalain yun. Totoo ba yun, love? Oo, love. Mamaya ko ipapaliwanag. Pagkatango at pagkasabing yun ni Milton, ay bigla namang huminto si Manong July at humarap sa kanila. Kitang-kita sa mukha nitong seryoso ang pagkabahala. Marahang lumapit sa mag-asawa ang matandang lalaki at pagkatapos ay saka ito nagsalita. Sumunod kayo sa akin sa bahay. Po? Ayaw nyo ba? Sumakay na lang po kayo sa sasakyan para mas mabilis po tayo. Tumitig lang ng masama ang matandang Ginoo at pagkatapos ay saka ito lumapit sa sasakyan at kaagad pumasok ng walang pakundangan. Nagkatinginan lang ang mag-asawa at sabay na napakibit-balikat bago sumakay. Habang nagmamaneho, kahit tahimik sa loob ay dama ni Milton ang kilabot at takot. Pakiramdam niya kasi ay para bang merong mangyayaring hindi maganda. Sa tanang buhay niya ay ngayon na lang siya ulit nakaramdam ng ganong takot. Ang unang beses kasi ay nung namatay ang kanyang mga magulang na hindi rin maipaliwanag ang sakit. Napabalik tanaw tuloy nang wala sa oras si Milton. Sa panahon kung saan ang kanilang lugar ay tila nababalot noon ng hiwaga. Marami kasi ang naitatala noon na nagkakasakit sa kanila na hindi malaman kung anong karamdaman. Bukod doon ay marami ring nagpapakamatay sa pamamagitan ng pagpapakalunod. Madalas din na may mga nawawalang mangingisda. Sa pagkakatanda ni Milton, merong isang manggagamot noon na nagpunta sa dagat at hindi na nagbalik pa. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay natigil na rin ang kababalaghang yon. Yun nga lang, sa kasamaang palad, ay kabilang ang mga magulang ni Milton sa mga namatay sa hindi maipaliwanag na sakit. Napaisip tuloy bigla si Milton habang nagmamaneho papunta sa bahay ni Manong July. Hindi kaya ganun na naman na nangyayari? Nang mapadaan sila sa karinderya ni Aling Lolit, ay saglit na tumigil ang sasakyan sapagkat nakita nilang nagkakagulo ang mga kaanak ng ginang na naroon. Doon nila napagtanto na mayroon na ngang nangyaring hindi maganda sa ginang. Hala, love. Baka mapano na si Aling Lolit. Huwag kang magsalita ng ganyan, love.
Nasa ospital pa siya. Ting positive. Kapag hindi tayo nagmadali, mamamatay talaga si Lolit. Ako nang nagsasabi sa'yo dahil bumalik na sa lugar natin ang mga mapanirang sirena. Nang marinig yon ng mag-asawa ay nangilabot kaagad sila kaya nagmadali na sa pagmamaneho si Milton hanggang sa marating na nga nila ang munting dampa ni Manong July. Pagkapasok ay pinaupo sila ng Ginoo sa lumang bench na improvise lang. Nagwika rin ito kaagad pagkatapos nun. Sinabi mo kaninang nagparamdam at nagpakita sa'yo si Kuya John ko, tama? Tumangulang ang lalaking chubby habang ang kanyang asawa naman ay tahimik lang na nakinig sa usapan. Itong sasabihin ko sa inyo, nasa sa inyo na kung paniniwalaan nyo o hindi, pero namatay si Kuya Jun dahil sa mga mapanirang sirena at hindi lang basta sa kung anong sakit. Dahil sa sinabing yon ng matandang lalaki, ay napayakap si Rika sa kanyang asawa dala na rin ng takot. Dahil pinanganak lang din sa lugar na yon, kaya bata pa lang, naririnig na ni Rika ang tungkol sa mga nasabing sirena. Subalit hindi niya naman to pinaniniwalaan dahil buong buhay niya wala naman siyang karanasan tungkol sa bagay na to. Pero ngayong naririnig niya ang salaysay ni Manong July, ay doon lang din nabubuhay ang paniniwala sa kanyang puso. Matagal na panahon na nang mawala ang sumpa ng mga mapanirang sirena. Pero nito lang taon dahil sa isang aksidente, nang sumamang magpalaot si Kuya Jun, ay meron silang nadiskubring bagay mula sa ilalim ng dagat natin. Ano pong nadiskubre niya? Kasama ng mangingisda, meron silang nahukay na inakala nilang kayamanan dahil sa kulay ginto ang nasabing bagay. Ano po yung nakita nila sa ilalim ng dagat? Hindi umimik ang matandang lalaki. Nagtungo lang ito sa kanyang silid at may kinuhang isang bagay. Pagbalik ay meron na siyang dalang karton. Binuksan niya to kaya tumambad sa paningin ng mag-asawa ang isang kulay gintong bato na may isang dangkal ang lapad. Yan po bang sinasabi niyong akala ni Manong Jun na kayamanan? Oo, ayaw ko mang sabihin pero ito ang naging dahilan kung bakit namatay si Kuya Jun. Kung pamilyar kayo sa kwento-kwento sa lugar na to, ang gintong to ang ginamit ng manggagamot upang ikulong ang mga mapaminsalang sirena. Ang ginto kasi ang isa sa pinakamabisang sandata laban sa masasamang elemento. Ang sirena, sa maniwala kayo o hindi, bukod sa totoo sila, hindi sila ang inaakala natin na katulad sa mga napapanood nating palabas na mababait. Ang mga sirena ay tinuturing ng mga sinaunang malignong dagat. Masasama sila kahit noong una pang panahon. Sila ang ilan sa mga dahilan kung bakit nawawala ang mga taong naglalakbay sa dagat. Nagbibigay din sila ng sumpa at sakit kapag ginusto nila. Mas lalong napahigpit ang yakap ni Rika sa kanyang asawa habang pareho silang nakikinig ng taimtim sa nagsasalaysay na Ginoo. Nang makuha to ni Kuya Jun mula sa laot, napakawalan niya ang mga maligno ng dagat kaya nagsimula na naman ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Bago pa mamatay ang aking kapatid, may 3 nauna na sa kanya. Sinabi niya sa akin ang lahat bago siya magsimulang magkasakit at mawala ng buhay nung gabing yon. Ano po bang nangyari? Paano namatay si Manong Jun? Noong gabing yon, pagkatapos niyang sabihin sa akin ang lahat, ay binalak niyang ibalik ang ginto na to sa dagat para makulong ulit ang mga mapaminsalang sirena. Pero huli na ang lahat. Namatay na siya. Hindi pala, napatay na siya. Matapos yung sabihin ng matandang lalaki, ay muling nanumbalik sa alaala ni Milton ang mga pangyayari.
Lahat yun ay isa-isang nag-flashback at doon niya lang naintindihan ang mga bagay na yun. Ibig sabihin po pala, kaya nagpaparamdam sa akin at nagpapakita si Manong Jun ay dahil nagbababala siya. Simula pa kahapon, may nakikita akong mga babae sa mabatong dalampasigan. Panay bungis-ngisan at bulungan nila. Para silang mga nagchichismisan. Hindi kaya yun ang mga chismosang sirena? Naalala ko kasi nung bata ako noon, sabi ni nanay, wag raw akong magbababad sa dagat dahil baka makuha ako ng mga nagbubungis-ngisan at ng mga nagbubulungang sirena. Chismosang sirena pa nga ang tawag dun eh. Manong July, paano po sila mapapalayas? Love, iwan na lang natin ang bahay. Kung mapapahamak lang naman ang buhay natin, ano pang gagawin natin dito? Umuwi na lang tayo sa Manila. Sa oras na naging pamilyar na kayo sa kanila, kahit saan kayo magpunta basta merong tubig, hindi nila kayo titigilan. Maaari pang mapahamak ang mga mahal nyo sa buhay. Nagkatinginan kaagad ang mag-asawa at naisip bigla ang kanilang anak dahilan para lalong mapayakap si Rika kay Milton. Love, umuwi na tayo. Baka kung mapano si Milka. Oh my God. Love, narinig mo naman ang sinabi ni Manong July. Hindi lang ang karamihan sa mga nandito sa lugar na to ang malalagay sa peligro. Kung hindi tayo o ang mahal natin kasi may link na tayo sa mga sirenang yun. Isa lang ang naiisip kong paraan para hindi na ulit magasik ang mga sirenang yon. Dapat maibalik natin to kung saan nakita ni Kuya Jun. Napaisip bigla ang lalaking chubby matapos niyang maalala ang panaginip. Tama! Naalala ko na! Nagbigay sa akin ng sign si Manong Jun. Alam ko kung saan natin ibabalik ang bagay na yan, kuya. Hindi ako sure pero doon sa mabatong parte ng dagat, may nakita akong parang kuweba ron. Sasamahan ko po kayo. Matapos maipaliwanag ni Milton sa matandang Ginoo ang lahat, ay nagpasya na nga silang gawin ang pagbabalik sa nasabing ginto. Kaya pasado 3:00 ng hapon kung saan sinasabing nagsisimulang lumakas at lumabas ang mga supernatural being, ay bumalik ang mag-asawa sa luma nilang bahay. Pagpasok pa lang ay nakaramdam na kaagad sila ng hindi kaaya-ayang presensya, kaya napakapit agad si Rika sa kanyang asawa. Love, wag ka na kayang tumuloy. Kinakabahan ako. Baka mamaya may kung anong mangyari sa inyo doon. Kailangan natin tong harapin para matapos na, love. Kung natatakot kayo, pwede namang ako na lang. Sasamahan ko po kayo. Hindi matatahimik ang konsensya ko hanggat hindi nakakabawi dahil sa nangyari kay Manong Jun at sa iba pang mga taga rito. Pagkatapos ng saglit na pag-uusap, ay nagtipon silang 3 sa kwarto. Doon ay narinig na kaagad ni Milton ang mga bungis-ngisan ng kababaihan mula sa labas. Pagsilip niya sa bintana ay nasipat na nga niya ang maraming kababaihang nasa mabatong parte ng dalampasigan. Nagbubulungan ang mga to na bigla na lang lumingon sa kanilang kinaroroonan. Kaya nakita ni Milton ang totoong anyo ng mga malignong sirena. Ang buhok nilang mahaba ay parang seaweeds. Namumula ang mga mata, malapating ang ngipin, makaliskis at merong buntot na katulad sa malalaking isda. Matapos magtawanan at magbulungan, ay sabay-sabay nagsigawan ng mga to na para bang nagbabadya ng panganib. Nasa batuhan na sila! Pagsilip naman ni Manong July at Rika ay wala silang nakita. Pero nangilabot naman sila matapos makarinig ng nakakatakot na ugong na nanggagaling sa dagat. Magmadali na tayo habang sikat pa ang araw dahil habang papalubog to, mas lumalakas din ang pwersa ng mga maligno hanggang sa mga ibabaw na sila sa atin. Kapag nangyari yun, malamang patay na tayo bago natin tumaibalik sa sinasabi mong kuweba sa ilalim ng mga batuhan. Sige po. Love, Manong July, mag-iingat po kayo.
Bago tayo umalis, magdasal muna tayo at humingi ng gabay sa Panginoon. Siguradong makakatulong yon. Ganun na nga ang ginawa nila. Pagkatapos ng higit 5 minutong pananalangin, ay nagmadali na nga ang 2 lalaki sa pagpunta sa beach. Si Rika naman ay naiiwan lang sa kwarto at nagkandado katulad ng bili ni Manong July. Nang nasa batuhan na sila Milton, ay nakita niya kung paanong tumingin ng mabalasik ang mga malignong sirena. Ang ilan ay umaangil-angil at gumagawa ng himig para sila ay mahipnotismo. Mabuti na lang ay lumusong kaagad ang 2 sa ilalim ng tubig, kaya hindi na nila narinig ang mga malignong sirena. Pagkadilat ng mga mata mula sa ilalim ng tubig dagat, ay kaagad iniabot ni Milton sa matandang Ginoo ang ginto. Pagkakuha ay sumisid pa sa pinakailalim na bahagi si Manong July, hanggang sa matuntun nga nito ang nasabing kuweba na tila nagniningning ang loob. Nag-okay sign siya kay Milton at nang ihuhulog na niya ang ginto, ay magkakasunod na lumusong pailalim ang mga malignong sirena. Namula ang ilalim ng dagat dahil sa mga mata nitong nanlilisik. Dinig na dinig din ng lalaking Chubby ang nagngangalit nitong mga tinig. Sa takot niya ay napapikit na lang siya. Subalit ilang saglit ay dumilat din sapagkat napagtanto niyang dinaanan lang siya ng mga malignong lamang dagat. Patungo ang mga to sa kinaroroonan ni Manong July na bumulusok pa paibaba kahit nahihirapan na sa paghinga. Pinain niyang sarili para siya ang puntiryahin ng mga sirena. Gustuhin mang tumulong ni Milton, kaya lang ay nawawala na rin siya ng hangin. Napilitan na lang siyang umahon hanggang sa isang nakabibinging ugong ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nang mawala yun ay sinubukan ulit lumusong ni Milton. Kaya lang ay parabang biglang lumakas ang alon at tinangay siya hanggang sa dalampasigan. Nagkasugat-sugat pa ang katawan niya matapos tumama sa mga batuhan. Manong July! Manong July! Nasaan po kayo? Babalik sana siya kaya lang ay muli na namang humampas ang malakas na alon dahilan para lumayo siya roon. Saka lang din napagtanto ni Milton na wala na ang mga malignong sirenang nagpapanggap na mga kababaihang nagchichismisan sa batuhan. Manong July! Sumagot po kayo, Manong July! Please naman po! Nasaan kayo? Ilang minuto ring naghintay roon ang lalaking Chubby hanggang sa lapitan na lang siya ni Rika na kaagad siyang niyakap. Love, doon na tayo maghintay sa loob. Hindi ko nabalikan si Manong July. Kailangan ko siyang balikan, love. Hindi na siya pinansin ng asawa. Bumalik na nga sila sa loob ng bahay at sa mismong silid sila nag-abang. Habang nakatingin si Milton sa bintana at patuloy na naghihintay sa pagbabalik ng matandang Ginoo, dahil na rin sa matinding pagod ng katawan at isip, ay hindi niya namalayang nakaidlip na siya. Napadilat lang ang lalaking Chubby matapos maramdamang may malamig na mga kamay na humawak sa magkabila niyang balikat. Nang lingunin niya ang mga to, ay napaatras siya sa pagkabigla. Ang magkapatid na sina Manong June at Manong July kasi ang mga yun. Ngumiti lang ang mga to sa kanya at pagkatapos nun ay naglakad na ang mga to palabas ng silid hanggang sa hindi niya na nakita. Pagmulat ng mga mata, ay doon na naunawaan ni Milton na nagsakripisyo ng buhay si Manong July para maibalik ang ginto sa ilalim ng dagat upang muling makulong ang mga mapaminsalang maligno ng dagat na tinagurian nilang mga tsismosang sirena. Kinabukasan, nabalitaan na lang nilang mag-asawa na bumuti na ang lagay ni Aling Lolit at malayo na siya sa panganib. Naging tahimik na rin ang kalagayan ng lugar.
Subalit hindi na nakita kahit kailan ang katawan ni Manong July. Wala na ring nag-abalang magtanong tungkol sa kanya, kaya tanging ang mag-asawang Milton at Rika lang ang nakakaalam ng nangyari. Lumipas pa ang maraming taon. Katulad ng plano, naging vacation house na nga ang lugar na yon. At sa tulong nilang mag-asawa, ay nagkaroon ng ordinansa na bawal ang sumisid sa mabatong bahagi ng beach upang maiwasan na rin ang pagkuha sa ginto na siyang nagsisilbing selyo sa mga maligno ng karagatan. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha! Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At pakicomment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli!